Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Tuloy pa rin tayo dito sa pagsubaybay sa ongoing Tech Mahindra Global Chess League na ginagawa ngayon sa India, face-to-face rapid team tournament. Tinapatan si Wesley So ng SG Alpine ang pinangtapat si Anish Giri. Ilang beses na rin pong naglaban ito. Naku, di na mabilang. At isusunod gagad natin ang bakbakan naman sa kanilang top board match between MVL sa panig nila Wesley at Fabiano Caruana naman sa panig nila Anish Giri. Ayan, 2 games po ang i-analyze nating pangmalakasan dito. Pero bago natin simulang i-analyze, sagutan muna natin ang puzzle na iniwan natin kahapon po, no? Hatid sa atin ng Internet Chess Club. Congratulations po sa mga nakakita ng Knight G5 check. Yan ang sunod-sunod na combo niyan. Check. Capture doon, naka-check ng Knight, naka-check ng Bishop, susundan ng check ng Queen doon, kakapture niya, sacrifice Queen, no? Capture, at susundutan ng Bishop doon, aangat ang King, obligadong lumabas, at sasalubungin ng check, only move harang, pero capture lang, matchas ang King. Ayan, ganda ng solution, ano? Laro ito ni Super Grandmaster Farouk Amunatob. Ayan, sa mga wala pang Internet Chess Club, mag-download na kayo. Downloadable ito sa Play Store at App Store. At para makasali na rin kayo, maka-join kayo sa palagian nating raffles na ginagawa dito mga kamatyas. Ang task para sa week na ito na raffle ay ito po, no, yung weekly puzzle solver. Kailangan po nating i-full bar yan. 50 over 50 dapat yung puzzles na masagutan natin. Plus, 30 games po, no? Win or lose, basta maka 30 games kayo sa Internet Chess Club, i-upload nyo lang sa makikita nyo po sa Google Form registration sa comment section below. Upload nyo lang and mayroon na kayong registration para next week raffle natin. Congratulations nga pala sa mga nanalo kagabi ng mga raffles natin. Ayan, grabe. May 2,1,000, may 2,500, 10,100 Gcash prizes ang pinamigay natin, no, via raffles. Kaya mag-join na po kayo mga kamatyas. Makikita nyo lang ang instruction sa comment section below. Maraming salamat. Simulan na kagad natin ang bakbakang Anish Giri at Wesley So. Nag-E4, nag-E5 si Wesley, Knight F3, Knight C6 at tinirahan ng tinatawag na Scotch opening, kinapture, yan talaga yan, Knight X D4 at develop ang isang Knight, may threat sa E4, kinapture ang Knight, takes, at nag-E5. Ayun. Talagang ito po ay bookline na bookline eh. Atake sa Knight, nagku-Queen E7 talaga para di mo na makapalag ang pawn, nakapin ang King, at nagku-Queen E2 para depensahan ang pawn, tatakbo naman ang Knight sa gitna, at yun ang H4. Medyo ito ang unusual line. Pero bookline pa rin yan mga kamatyas, no? Unusual lang, hindi lang madalas ginagamit. Ang madalas ginagamit dito, yung C4. Yan ang babad na babad. Pero itong H4, tingnan natin ang idea ni Giri, nag-Queen E6. Ayan, simpleng isod lang para bigyan ng pagkakataon ang Dark Square Bishop na makadevelop, makalabas na. Knight D2, develop din. Nag-D6, ayun. Gusto ko agad basagin ni Wesley ang E5. At kinapture lang po ni Giri. Kinapture ng Bishop at nag-Knight C4. Inaabangan siguro dito ni Giri na, sige, ikaw ang kumapture sa akin, makaka-develop ako, isang tempo rin. Pero ayaw ni Wesley. Ang gusto ni Wesley, ikaw ang kumain sa queen ko, wag ako. Nag-Bishop C5 para hindi mo na ma-exchange. At nag-A3 muna para mag-B4. At nag-castling. Kinapture na po ang queen, capture. At nag-Bishop D3. Rook E8 tinapatan. Siyempre, obligado ng itakbo ang king. Castling. A5. At nag-Bishop D2. At yan po ang lumalabas na novelty dito mga kamatyas. Wala sa libro bago itong ginawa ni Giri. Dahil ang mga nagawa na exactly sa posisyon na ito ay may tumira na ng Rook E1. Yan, recorded na yan. May tumira na ng Knight E5. May tumira na ng Rook B1. Yan ang mga nakatala na. Pero itong Bishop dito ni Giri, tineret ang pawn sa A5. Wala na. Completely new position na ito. At nag-A4 lang si Wesley. Siyempre, kakapturin ba naman yung isang pawn? Kailangan talagang iligtas yan. At nag-Rook E1. Saka nag-develop Knight B6. Hinamon ang Knight. At kinapture, capture. Ayan, sa isang banda, medyo pabor kay Wesley ang nangyari dahil na-repair ang kanyang double pawn. O, umayos na ang pawn structure.
Bishop E3, tinapatan ng exchange, capture, at nag-King F8 muna para pag-alis ng bishop mamaya dahil expected naman yung patong, sapat ang depensa ng tore. Pinatungan na, battery sa E5 at nag-H6 muna, baka mamaya, ayun, masungkit yon, isang pawn din yan. Maingat lang talaga si Wesley. Nag-King H2, activate yung king sa gilid. Nag-Bishop D7 na tinapatan na ng hamon-hamon. Hamon-hamon. Okay, so it's a battle of king and bishop ending. King E3, C5, C3, G5, exchange, at nag-F4, exchange ulit. Hinain-kain at nag-King E7, G3, at ayun. So nagtablahan po mga kamatsas. Again, wag naman kayong maiinis na naman kay Wesley ha. Malakas ang kalaban ni Wesley. Anish Giri yan. Isa rin po sa mga higanting chess player yan at kasama yan sa candidates for 2026, candidates for World Chess Championship. Kaya hindi biro yan. Kung tablaman, malakas lang talaga ang kalaban. Okay? Huwag niyong hanapin yung kakayahan ni Magnus Carlsen na palaging nagpipilit. Pilit Boys team leader yun eh. Magpapamember pa lang si Wesley doon. Ayan mga kamatsas. At sunod na agad natin ang matinding digmaan sa board ng kanilang mga top boards, MVL and Fabiano Caruana. White dito si Fabiano at black si MVL. Dito mga kamatsas, kakaiba yung point system nila. Kapag nanalo ang black, 4 points. Pag nanalo ang white, 3 points lang. Pag nagtabla, 1 point. Sa kamatsas, ang ginagamit po nating scoring, 3-4 win and 1-4 draw. Dito kakaiba. Mas inimprove yata nila. Pag black, 4 points pag nanalo. Mas mahirap kasi i-handle ang black eh. Okay, ito po yung mga top boards nila. Top board ni Anish Giri sa SG Alpine team ay si Caruana. At sa board 1 naman ng Upgrad Mumba nila Wesley ay si MBL. Ayan. Nag-E4 si Pabi. C5 si MBL. Si Cilia ng pinasok. Naku, mukhang alam ko na ang papasukan ito. Sabi ko na paborito ni MBL ang legendary Sicilian Najdorf variation. Nag-G3 variation. Ito naman ang ginamit na pang rapid dito ni Caruana. Hindi masyadong inaaral itong G3 eh. Siguro baka meron siyang panibagong improvement. Medyo makunat kasi itong sistema na to. Fianchetto system. Nag-B5 gagad. Ayan, para may B4 mamaya. Binasag. Sinalubong pa. B4, Knight D5, ginitna at kinapture lang, capture ng queen at nag-Rook A7. Hindi ba ma-Bishop E3 yan? Maistorbo ng maistorbo. Bishop E3 na nga. Bishop E6 muna. Counter attack. Queen A5. Hinamon kagad ni Pabi ng queen to queen. Rook B7 lang, ilag lang ang tore. Kinapture, maagang queen to queen. Sa Sicilian po, mga kamatsas, kapag ka na queen to queen, kadalasan pumapabor sa black. Kumbaga, nakarelieve ang black dito. Kasi sa Sicilian battle, talagang malakas ang puti pag may queen talaga. Pagka na-exchange ang queen, medyo tumatamlay ang datingan ng puti dito. Pero yun ang choice ni Fabi endgamean eh. Okay? A5 para hindi maka-A5 at nag-Bishop C4 naman para hindi makapag-castling. Nagpipigilan sila. Nag-Bishop F1. Okay, para mawala yung bishop na yan, capture, ayan. So dahil wala ng queen na exchange na, kahit na yung king magstay na lang malapit sa sentro. Okay, kasi wala na namang queen eh. Safe na yan. Delikado lang naman magstay ang hari sa gitna kapag nandyan pa ang reyna. Dahil talagang madalas nakakalikot ng atake, malakas ang reyna umatake. Dahil wala ng reyna, relax na yung king sa gitna. King E2, King E7, ganun din naman. At nag-Rook FD1, Bishop C7. Ayan, para unti-unting developments, yung toring walang gamit, lalagyan ng gamit. Nag-Rook D5. Okay, para ito nakikita kong plano, pagpapatungin ni Pabian, battery, pressure sa D6. Nag-Rook B8. Dito sa salubong. Diyan sa salubong, imimit yung Rook sa D5 para ma-exchange. Nag-Knight D2. Paiikutin. Oo nga, no? Napakaganda ng Knight. Imagine niyo po pagka nasa C4. Galing ng mga imagination nila pagdating sa mga maneuvering, no? And yung the better placement ng mga pyesa. King E6, Knight C4, and Knight E7.
Kasi kailangan talagang masipa yung tore na yan bago pa tumigas na mapagpatong pa yung tore dyan. Umatras muna. Ayun, dini 5 na kagad. Nagpaluwag na kagad si MBL. Bago pa mahuli ang lahat na makapila ang tore dyan, talagang ayun ang kukuntiryahin yung pawn sa D6. Medyo mabigat yan. D5 na ni MBL, takes at nag-F3 muna para mapigilan yung E4. Okay, at nag-rook B5. Ayun, talagang kuntiryado din naman mga kamatsas yung A5. Kumbaga parang gustong i-overextend dito ng puti na mai-pressure ito. At the same time, may depensa sa knight. Kung pumatong man sa D1, depensado yung knight. So yung rook B5 ay simpleng angat lang pero malaman ang ibig sabihin. Nag-B3 para yung knight sa C4 ay matibay. Nag-H5, okay? Para expand lang yung possibilities din na makreate sa king side. Nag-King D2, ilag lang din kasi baka mamaya ay matamaan ng mga hindi inaasahang check. At least safe na yung king. Nag-H4. Okay, yan ang mga discarding panira ng pawn structure. At nag-rook E1 lang. Ayan. So dito po, para maintindihan natin, libre yung pawn sa H4, walang suporta. Pero pag kinapture kasi yan, ay very easy lang yan na mabawi. Double pawn, pag nabawi yan, dahil weak ang H4, magkukonekta yan sa mahinang H2. Okay, masisira magkakaroon ng mabibiak na pawn islands ang king side. Kaya pag tayo po naglalaro, panatilihin natin hanggat maaari na safe ang ating pawn structure. Okay, para hindi tayo mabutasan at maatake. Okay, balik tayo. Nag-rook E1. Pressure lang din naman dito kasi nandyan ang king sa gitna. So, tinapatan ng tore kahit papano. May pressure yan pero pinasolid na kagad ni MBL bago pa makaporma, makapag-create ng anong pang mga kalokohan dyan sa E5. Pinagtibay na niya. Sementado na. Nag-F4. Talagang gustong tibagin ng maso ang pader na yan na ipinangtatakip or pantakip ng king sa gitna. Kinapture ang G3. Capture. At nag-rook H8. Ayun, sumilip naman ng tore para makapagtrabaho sa H2 or pwede rin mag-rook H3, maatake yung pawn sa G3. So yung rook H8 po ay kapaki-pakinabang talaga. Bishop B6. Ayan, gustong i-exchange si Pabi. Yung bishop na talagang nagpapatibay sa E5. Yan ang nagpapatibay dyan Umiwas lang. Syempre naman, kailangan iiwas para manatiling hindi basta-basta babagsak yung pawn sa E5. At nag-bishop D4. Gusto naman ni Pabi puwersahin. Gusto niya talagang punitin na yung E5 na yan. Pero nag-knight E7. Tumbok ang nakitang pangdepensa. Naalala ko kung paano dumipensa si Anatoly Karpov nung araw. Nung prime niya, yung alakasan ni Karpov. Galing sa pagdepensa. Yan, pangdepensa. Diba? Victor Korchnoi, yan ang mga naaalala ko sa mga magagaling dumipensa. Tigran Petrosyan. Yun, para masapatan ang suporta sa pawn E5. At nag-bishop B2 muna. Knight C6. Ayun, para sapat na sapat talaga ang suporta. At nag-G4. Okay, gets ko na. Ipangpupunit pa yung isang pawn na yan. Ipapatira pa yan sa G5 para mas lumambot ang king shield ng black king. Pero ayun nga lang. Yun na nga yung kanina pang kontiryado na timingan na. Bumagsak na yung pawn sa A5. At napaatras naman dito si Fabi. Kasi kung kakapturin lang, capture, wala lang. Parang nakuhanan lang ng isang pong buo talaga. Samantalang walang kabawi-bawi naman sa E5. So nag-knight E3. So dito, syempre, di pwedeng capturein. May knight to F5 check, mga ganon-ganon. Nag-knight C6. Binalikan lang ng pagkasuporta dyan para ma-secure dito ni MBL na yung pawn sa E5 ay hindi talaga matitibag. Matibay pa rin. At nag-knight F5, kinalikot, inatake yung pawn G7 at nag-rook B7 lang suporta. Nag-king C1, prophylactic lang din para hindi na rin matimingan ng mga hindi inaasahang check mamaya. At nag-G6, inatake na po ang knight. Umatras lang. Inatake ulit, pressure ulit. At kinapture na ang E5, capture. And rook E3, pinatungan ang knight para pressure lang. At sa isang banda, syempre makailag. And then, knight E4. Yan ang nakikita ko dyan. Tapos may mga threat na double. Yan ang mga paparating na natatanaw ko dito, mga kamadyas. King F7. Dahil patong-patong na yan dyan, di na makayanan ni MBL yung itsura. Iniiwas na niya yung king.
And malaking bagay din po yung iwas kasi may threat din sa pawn G4 akong nakikita. Knight F5. Okay. Sa bagay, kala ko dito lang ang focus eh. Pero kasi meron kasing rook to rook. Tapatan, kinapture na capture, at nag-rook E7. Yun nga lang, lamang pa rin po ng isang pawn dito ang black. Isang pawn pa rin yan. Umiwas, rook F1. Bakit? Kasi capture knight takes G4. Paki-imagine nyo po, di makakagalaw dahil nakapin. Okay? Kaya nag-rook F1, umilag, at nag-king E6 para ma-secure naman yung mga important squares. At nag-rook E1 ulit dahil nandyan ang king, tinapatan ulit. And nag-king F7. So time check tayo, 17 seconds na lang dito. Si Fabi at 3 minutes pa mahigit. Rook F1, Rook E6, iniba ni MBL. Siyempre, kailangan mong ibahin. Alangan namang pabalik-balik. Bibigyan mo ng chance ang maka-save as draw ang losing position. Losing si Fabi, 1 pawn down eh. G5, obligadong E5, Knight D5, threat ang pawn, nag-bishop D6. Okay, kailangan for every move mga kamatsas, may pag-iingat. Ganun talaga, no? Yan ang maganda sa chess eh. Matuturuan kang disiplina, control, no? Hanggang dulo yung control, hanggang dulo yung ingat. Rook H1 ay yung susundot doon ng check-check at nag-knight F3. Okay, pag chumik ba doon? Ilag lang. Okay, at pipitasin na naman etong isa pang pawn sa G5, chumik na King E8, Bishop F6 para sapatan or depensahan ang pawn G5 at wag babagsak lang ng ganun-ganon pero nag-F4 na. Okay, para pag alis ng knight mamaya, maiparamdam ni MVL na sobra siya ng isang pawn. Baka nagkakalimutan. Ipaparamdam na niya yung sobrang isang pawn. At nag-rook G7, ayun, gusto nang bawiin sa pamamagitan ng pagkain sa pawn G6. Check. Pero chumek, umangat, rook D1, tineret muna yung knight, ilag, check. At chumek, kinain, ayun, sapat pa rin po ang depensa. Eksakto pa rin, sukat na sukat. At nag-knight to C8, nako, pag di nakita, may check doon, lipad yung knight, oh. Yun ang mga discarding paparating, oh. Pero nag-F3. Kumbaga, kung kuhanin mo ang knight, 2 hakbang na lang, Rey na naman ang kapalit, ang paparating. Dito po mga kamatsas, ay isinuko na ni Fabiano Caruana. Lakas ni MBL, ano? Kasi wala na rin po, unstoppable na rin eh. Kung check man dito, ilag lang. Saan ba iilag? Mas maganda dito para kahit paano may threat sa knight. Pero pagka kinapture ito, ganun lang eh. Yun pa rin ang paparating eh. Mag-queen na rin eh. Okay? So, ito po ang naging nila, ang kanilang naging score sa match between Alpine, SG, and Upgrad, Mumba. Ayan, talo pa rin sila Wesley. 9-7 ang naging score. Kasi si Fabi talo kay MBL, 4 points. Laki oh. Anishgiri, Wesley, 1 point. Prague, Shakriar, Tabla, Huyifa nanalo kay Hampi Conero and Batsiashvili, ayun, Tabla, and Leon, Luke, Mendonca, Juniors, nanalo sa panig nila Fabiano Caruana, ubo si Bardia. Yun, kaya naging 7-9. At yan po yung mga matches sa 6 teams na yan for round number 3. At ito naman yung standing, sino nangunguna upang makasungkit ng $250,000 US dollars. Grabe, ang laki sa peso no. Magkano yon mga kamatsas? Ang laki no, grabing team tournament dyan. Rapid lang yan ha. Nangunguna ang Triveni Continental Kings. Ganges Grandmasters ang pumapangalawa. Pangatlo na sila Wesley kahapon, pangalawa eh. Ayan. Sino ba yung Triveni? Anong lineup natin? Sila Alireza Ferrucia, Triveni, Weyi, ayan, Vijit. Yan po yung lineup nila mga kamatsas. Nangunguna, no? Naku. Pero talo sila kahapon ha, sa Fire. So kila Hikaru Nakamura. Pero talo si Naka kay Alireza Ferrucia. Yun. Pero malakas siguro yung umi-score yung lower boards ni Naka, no? Miscore eh. Nanalo sila pero pang ilan nga ba ang Fires? Pumapang-4. Mukhang hahabol sila Naka. Grabe, no? Simpleng team tournament, mga kamatsas. Ang champion ay $250,000 US dollars. Biruin nyo yun. Mahigit 10 milyong piso. Ilan lang sila? 6 lang? Pag nag-champion nako, kulang-kulang tagda 2 milyong piso yata. Anip yan. Sarap ng ganyan, ano? Sana ganyan din ang
sponsor natin. Kumbaga magkaroon tayo ng ganyang sponsor sa Pilipinas, yung mga big time. Pero yung talagang malakasan na yung i-invite nating mga players. Hindi pangkaraniwan. Para naman worth it ang ipamimigay na pa-premium. Tapos grabe pa yung mga talent fees niyan, no? Okay, yan po ang update dito sa katatapos lang na round number 3 ng Big Time Tech Mahindra Global Chess League. At abangan nyo po no, ang mga susunod pa natin. At abangan nyo rin mga kamatyas. At mag-a-analyze na rin tayo ng mga kaganapang nangyari dito sa ating katatapos lang na 18th edition Rapid Tournament Chess Festival ng Kamatyas. Kamakailan lang nitong nakaraang Sabado sa Bacoor Coliseum. So, inaayos ko lang po, papasadahan nating i-analyze ang mga malakasang kaganapang nangyari doon. Maraming salamat mga kamatyas. Gawa na po kayo ng Internet Chess Club, no? It's free para maka-join na po kayo sa ating weekly raffles at matapos nyo ang task of trainings this week at may chance ka pang manalo sa raffles, di ba? O, training na, may chance ka pang manalo ng GCash. Sayang din yon. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.